Magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay ipapakita ko sa inyo ang exercise kung paano tumibay ang balanse at para makatayo tayo ng matibay. Ayan. So yung parang minsan nag-aalanganin tayo pagka nakatayo na parang matutumba. So yun po ang ating ensayuhin para siya ay tumatag. At tayo po ay pa-practice pero gamit natin ang cane. Ayan. By using this cane ay mapapatatag natin ang ating tayo. Ayan. So kung bago ko pala po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo rin kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga video na lumalaban sa stroke. Alright, let's go! So, let's go guys! So, ito na po ating gagawin. Una po nating step ay ang pagbalanse ng gamit muna ang isang paa. So, una nating itataas ay ang affected na paa, affected side na paa. So, ganito po ang gagawin natin. Tataas po natin ganyan. Ayan, tapos bibilang po tayo ng 5. Ayan, ganito po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, sunod po ay kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Again. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Then, yung kabila. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Gawin po natin yan ng tatlong set. Ayan. Tapos sa 5 repetition, kung kaya pa na mas mataas, ay pwede po natin gawin na halimbawa 10 repetition. Ayan. At yan po ay para mapatatag natin ang ating affected na paa sa pagtayo. Ayan. Mas maganda po yan, ginaganyan. Ayan. Pero dapat po ay matagal. Ayan. So ang affected paa ko po ay itong may weights. Ayan. So, next po naman ay i-step po tayo ng side step. Ayan. So, unahin po natin itong affected na paa. Ganito po ang gagawin natin. Una po yung kaya po tayo may tungkod ay para matibay din ang ating pagtayo. Ayan. So, ganito po. Ayan. Ayan. Tapos po, abante. Ayan, unang affected. Tapos sunod. Ayan. Tapos sunod, yung malakas. Ayan. Tapos mahina. Tapos yung malakas ulit. Atras. Ayan. Ganun po. Ayan. Okay, again. 1. Ayan. 2. Forward. Side again. Side step. Tapos atras. Yung malakas na bahagi ng paa. Ayan, atras. Ayan. Ulit. Yung mahinang, yung na-stroke na paa. Ayan, 1. Tapos yan. Tapos abante, yung na-stroke ulit. Ayan. So, ang pag-abante po natin, ay kung mabubuhat nyo po ang inyong paa, ay mas maganda po. Ay, yung nabubuhat na ganyan. Ayan. Tapos, step. Tapos yung malakas. Malakas ulit. Ayan. Tapos make sure na clear po ang inyong likod na wala po kayong mababangga na kahit na ano o maapakan na kahit na anumang bagay. Kailangan na clear siya, clear. Para maiwasan natin ang aksidente.
Ayan. So, kung hindi pa po kaya, ay pwede pong magpaalalay sa, halimbawa, sa membro ng inyong pamilya. Ayan. Pero kung kaya nyo naman na umalalay ng may cane, ay kayang-kaya nyo na mag-isa. Again. Ayan. Ayan. O, diba? Madali lang. Pero pag ginawa nyo po ito araw-araw, ay mapapatibay natin ang ating tindig. Ayan. Pwede nga po natin sa mga nagalaw na katawan, parang ganito. Ayan. Side. O, diba? Atras. Alright. O, diba? Kapag ginawa niyo po na ginawa yan araw-araw, ay titibay po ang inyong balanse sa pagtindig. Ayan, yung pagtayo. Ayan. So, kasi minsan, pagka tatayo tayo na mag-isa, nakakapag-alangan, di ba? Parang feeling natin na matutumba tayo, ganon. Pero pag ginawa natin to, ayan, wala na tayong katatakutan. Kaya-kaya nyo yan. Kahit dandahan lang, dandahan. Yan. Kahit dandahan, parang ganito. Yan. So, ipapakita ko rin po sa inyo ang pag-alalay ng tungkod. Pagka pupunta po dito sa side step, dito po sa side ng affected, ay una po nyo ang tungkod. Ayun, ganon. Ganon po, then side. Alright. Ayan. Lagi po nauna ang tungkod. Yan. Yan, ganon po ang tungkod, oh. Ayan. So, gawin natin yan araw-araw. Isama natin sa ating exercise. O kaya ay bago tayo maglakad, ay maganda rin po yung stretching din. So, yun mga ka-stroke. Yun po mga pinakita kong exercises. Ay yun po ay talagang makakatulong sa pagbalanse para mapatibay natin ang ating tindig. Ayan, makakatulong po yun. Kasi tayo po mga na-stroke, ay para po tayong parang pakiramdam natin ay may halintulad tayo sa 7 buwan na bata. Ganon, na babago-bagong tumatata. Ayan, so ganun po tayo, babago-bago ulit tayo nag-umpisa. So, yon, ang kailangan natin ay patibayin natin ang balanse natin sa pagtindig. Yan po muna ang unang-una natin gagawin at bago po tayo magsimulang umakbang. Kailangan matibay ang ating tindig, yung hindi ka mag-aalangan na parang matutumba ka, at yung po mga pinakita kong exercise ay talagang yun po ay talagang makakatulong. At napakalaki po ang i-improve ng inyong pagtindig. Ayan. So, para mapanatili rin natin na diretso ang ating paa. Ayan. Tsaka pilitin din po natin na laging nakababa ang kamay. Ayan. Basta pag naglalakad kayo at minsan na-excite tayo, ay napapataas pong ganyan ang ating kamay. Ayan. Habang naglalakad. Ang isipin nyo kaagad, tumataas na naman ang aking kamay, ibababa po natin. Kung naibababa nyo na po. Ayan, kasi kahit po yan na-diretso na, once na kayo po ay naglakad, ay mapapansin nyo po na ang inyong kamay ay tumataas. Ayan. So, dumako naman po tayo sa panghihina. Ayan. Tayo po ba mga na-stroke ay pwedeng manghina muli? Opo, manghihina po tayo muli. Yung lalo na yung feel dizzy, yung parang nanlalata ka, minsan dadaan yan, mararamdaman mo yan na parang nanlalambot ka, tinatama ka na parang tinatamad. Yes, at yan po, ay ang dahilan po yan, ay sa kakulangan din po sa pag-exercise. Ayan, totoo po yun na talagang nakakapanghina.
Ayan, yun nga nakapwesto ka nga lang kagaya na sinabi ko noon, matagal ka nakaupo sa halimbawa sa upuan na ganito, nang inabot ka ng mga ilang oras na sa upuan yan, ayan po ay talagang makakaramdam kayo ng pamimigat muli ng paa at ng kamay kung hindi ginagalaw. So exercise po talaga ang sagot sa ating na-stroke. Kasi po ang exercise para sa ating na-stroke, ayan po ay maitutulad na rin na isang parang gamot na maintenance na palagi nating gagawin. Yan. Yun po masasabi ko, tayo po talaga manghihina kung hindi tayo kikilos. So basta once na ikaw ay nanghina at nanlalambot, ay ibig sabihin noon ay talagang kulang ka sa exercise. At yan po ay kasama sa dapat natin tanggapin at dahil yan po ay dagdag kaalaman din para sa atin. At isa pa, ay tayo po mga na-stroke ay mag-ingat din tayo sa pagdumi. Lalo na tayo ay tinitipi. Yan. Wow! Delikado po sa atin ang dumadagis ng sobra. Yung umiiri na para ka nanganganak. Delikado po yun sa mga kagaya natin na-stroke. Kasi po ang ating affected body po, ay yung pong ating pinaka-diaphragm po dito, ayan po inapektuhan na rin po ang kalahati niyan. So, delikado pong dumagis. Kaya karamihan po, nakikita natin, namamatay sa banyo, pero nakaupo siya, hindi naman siya natumba. Ang cause po noon ay sa pag-iri ng sobra. Ayan, ingatan din po natin yan, mga na-stroke. Basta ang lagi ko lang masasabi talaga ay may galaw siya ng may galaw. Ayan. Kahit na papaanong move, basta siya ay gumagalaw para hindi siya nai-stuck. At ayan ay magiging cause ng paglalak. Ayan. Lalo na sa shoulder. Ayan. Sa na-stroke po ay nag-umpisa po yan sa shoulder, bumabagsak po. Bumabagsak na ganyan. Tapos hanggang sa ang kamay ay gumaganyan na. Naglalak na. Napakahirap pong iikot yan. Bumabaliktad siya na nakaganon na talaga matigas na. So, ang technique po doon, ay siya po ay dapat ay ginagalaw, katulong ang malakas na bagay ng katawan. Gawin po lagi natin yan sa pang-araw-araw. Ayan, mga stretching. Tapos, igaganyan-ganyan po ang mga daliri. Ayan. Ayan, sa araw-araw din yan para hindi siya laging nakapirmihan, nakaganyan. Ayan, at isa pa, ang importante po talaga ay huwag kang magtatagal sa isang lugar. Ayan, kung maaari, ay magpalipat-lipat ka ng pwesto. Oo, para hindi ka, para nabuburo ka na lamang sa isang tabi. Doon, mararamdaman mo talaga ang pamimigat muli ng iyong affected body. At ito pa pong isa kong masasabi, tayo pa binigyan ng ganitong pagsubok, pero yan po yung pagsubok na yan habang hinaharap natin, ayan naman po ay hindi hadlang sa ating pagiging PWD, sa ating pagiging stroke patient. Yan po ay kayang-kaya nating harapin. Tandaan ninyo, binigyan pa po tayo ng pag-asa, kaya tayo binigyan ng pag-asa para tayo ay lumaban, para tayo ay kumilos. Ayan. Walang mangyayari sa iyo kung wala kang gagawin sa iyong sarili. At kasama naman natin ng itaas, tayo naman ay tutulungan niya. So, yan po muna ang aking masasabi for videos for today. Yan. Pinakita ko po sa inyo kung paano patatagin ang balanse sa pag tayo bago lumakad. At saka yung una ko pinakita nung bago ako nag-charity, yung ganito po. Yan. Tapos, sa alpasan nyo po, lalabanan nyo, pipigilan nyo. Ganyan. Ayun, ganon. Dahan-dahan. Kasi pagka, ayan, di nyo nilabanan, babagsak. Pigilan nyo. Masakit yun. Pero pag nawala ang sakit noon, ibig sabihin noon, ay umepekto na ang kanyang pag-exercise na, ibig sabihin noon, ay gumagana ang iyong paa, yung tuhod mo ay lumuluwag na. Parang ganyan, pigilan nyo. Ayan. So, una-una, ay talagang masakit yan. Lahat naman, masakit sa una Pero pag nagtagal, ang sarap. Ayan, no? Ang sarap. Ang sarap. Ayan, pigilan nyo ganyan, no? Ayan, sa una, masakit yan. Masakit talaga, masakit na masakit. Ayan. Ganyan. Gawin nyo yon. At saka yung pinakita kong step, side step, backward step, ayan.
tapos side step ulit, forward step. Yan. Yan po ay mga katulong sa patibay ng balanse at sa paglakad. Yan. At saka kung halimbawa na nasa masikip kang lugar, makakapag side step ka. Di ba? O, kasama yan sa ating practice. Ayan, para sa ating daily routine. Ayan. At kagaya na sinabi ko, wag po natin pepersahin din ang ating affected side sapagkat kailangan din po natin ng pahinga. Ayan. Kung wag po nating mamadaliin. Wag po tayong mainip. Iyan po ay hindi makukuha sa persahan na exercise na mamadaliin mo. Kailangan dahan-dahan siya. Ayan. Slowly but surely. Alright. So, yan po muna masasabi ko ngayon sa atin. Ayan. Ang mahalaga ay panatag na ang loob na talagang nagkaganyan ka. Pero may pag-asa pa. Kanya nga lang, hindi na siya 100% nakagaya ng dati. Pero at least, ang mahalaga dyan ay mapakinabangan mo na ang iyong affected side at ikaw ay makapaghanap buhay muli at makatulong ka sa iyong pamilya para naman napakalaking kaginhawaan noon sa ating mga na-stroke. Ayan, kailangan ay makabalik tayo ng kahit 80% ay okay na. Napakaganda na noon. Makakapagpihit-pihit ka na ng mga tornilyo. Ayan. Di ba? Magagawa mo na. So maraming salamat po sa panonood. At ako po ay talagang saludo sa mga na-stroke na lumalaban at kagaya nung mga nag-comment sa atin na talagang ginagawa nila yung mga exercise at pati mga advice ay tinatandaan nila na sila galaw ng galaw ay may improvement naman. Ako pinatutuwa. Yes. Nakakatuwa po pagka ganon. Yan. Na nag-i-improve, di ba? So, kaya nga lang talagang dahan. Wag po tayo magmamadali. Yan. At saka isa pa, lagi na, maasahan din naman natin na mangyayari sa atin na tayo'y gagaling, titigas. Baliktad, gagaling, lalakas, at titigas. Ayun, okay. Salamat po. And God bless and I love you.